puso natin. Pagsabi mo nga, 3 ulit, umiibig ako. Umiibig ako! Umiibig ako! Plus 3 ulit na nagmamahal ako. Nagmamahal ako! Nagmamahal ako! Nagmamahal ako! Plus 1 ulit na I in love. I love! Total of 7. That is the number of God. Ulitin mo, 7 beses. I love! O, mali na instruction. Nung hindi kayo umiibig. Diba? 3 beses na Umiibig ako! umiibig ako. 3 beses na Nagmamahal ako! nagmamahal ako. At 1 beses na I love! o, tignan nyo na. Dapat alam niyo yung instruction ng Lord. Kung talaga tayo, umiibig po tayo. Ang sabi niya gano'n, sumusunod tayo sa Panginoon. Amen? Kaya that was our practices. If you love me, you must keep my commandment. Now, ulitin po natin 7 beses. Umiibig ako! Umiibig ako! Umiibig ako! Nagmamahal ako! Nagmamahal ako! Nagmamahal ako! I love! Oh, di ba? Ang ganda pakinggan, ano? Eh, tingnan mo naman yung katabi mo. Yan ba yung larawan ng umiibig talaga? Yan ba yung larawan na nagmamahal? Yan ba yung larawan na na-in-love talaga? Oh, yan yung larawan ng bigo. Amen? Yan ba yun? Yung iba, napatingin. Oh, tama. Di ba? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, if you choose life, you choose to love. Amen! Kailangan laging umusbong sa buhay mo, mag-produce palagi sa buhay mo, yung pag-ibig. Sabay po dito na Deuteronomy chapter 30 verse 20. Ibigin ninyo si Yahweh. So yung pag-ibig natin sa Panginoon po na ito po yung maglalagay po sa atin para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At wala pong sino man na hindi umibig sa Diyos na nabuhay. Walang sino man na hindi umibig sa Panginoon na nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At gusto ko po na malaman po ninyo, malalim ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay kayang mag-alay ng buhay. Ang pag-ibig ay kayang limutin ang lahat-lahat sa Kanya. Ang pag-ibig ay dakila. Ang pag-ibig ay mahabagin. Ang pag-ibig ay wagas. Ang pag-ibig ay tapat. Yun po yung isang bagay na katangian ng pag-ibig. Kaya nga po, hindi natin pwedeng sabihin na umiibig ako sa Lord, kaya ako nagsisimba paglinggo. Unang po yun. Sapagkat mayroong katapatan at mayroong kalaliman, yung pong pag-ibig na nilalagay sa atin ng Panginoon para maglagay po sa atin sa buhay na walang hanggan. We are incapable of loving God until we respond to His love for us. Mga kapatid sa Panginoon, ang sabi po dito, tayo po ay matututong umibig sa Diyos kung tayo po mismo ay tutugon sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, ito yung nakakalimutan po natin Hindi po tayo tumutugon sa pag-ibig ng Diyos. Nagkukulang tayo sa pagtugon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kapag halimbawa ang Diyos na ito sinabi sa iyo, halika na anak, lumapit ka sa akin. Sabit na ako na ikaw ay mayakap at mahagkan. So tayo po, minsan, hindi natin pinapakundangan ang Lord doon, lumalayo pa po tayo. Kaya hindi po yun yung talagang marunong umibig at marunong tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kapag ang Diyos nag-aanyaya sa iyo, ang ibig sabihin niya, our response to His love is our love. Amen! We are not incapable of loving God kung hindi po tayo tutugon sa pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Bakit? We are loved in spite of our sin. Minahal tayo ng Panginoon sa kabila ng iyong kasalanan. Kaya sino po tayo para magkaroon ng dahilan para hindi ibigin ang Diyos sa buhay mo? Sino po tayo para hindi piliin ang Diyos kung ano man yung dahilan na meron ka at hindi unahin ng Panginoon sa buhay mo? Sino ka? Samantalang ang Lord, walang naging dahilan, walang naging limit, walang naging hadlang sa pag-ibig niya sa atin kahit na ikaw ay isang makasalanan. Kaya nga alam niyo po, hindi natin makakayanang ibigin ng Diyos kung hindi po tayo tutugon sa pag-ibig niya. Alam niyo, the same thing, ang gusto po talagang hinahanap ng Diyos na pag-ibig natin sa Kanya, yung katulad ng pag-ibig niya. Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ay tapat at hindi kumukumpas. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Hindi katulad ng pag-ibig ng tao, tayo na nga yung tinubos sa kasalanan, pero nagmamaliw pa yung pag-ibig mo. Umaatras, umuurong. Amen? Kaya nga po yung pag-ibig natin, hindi po talaga karapat-dapat sa Lord Kasi yung pag-ibig ng Diyos, very talaga sabihin natin, napakatapat talaga
Ang ganda talaga ng pag-ibig ng Panginoon. It is not how you define the love that you know. Hindi po ito yung pagkakaalam lang natin na pag-ibig eh. Kundi yung pag-ibig talaga ng Panginoon na sinasabi po sa atin dito ay talagang grabe talaga yung sangkap ng pag-ibig ng Diyos. May sakripisyo, may pag-aalay ng buhay, may pag-iwan ng lahat-lahat sa kanyang buhay, mayroong kabusilakan, mayroong kalinisan, may kapanalan. Yan yung sangkap ng pag-ibig ng Diyos. Hindi na tulad ng pag-ibig natin, atras, sulong, atras, sulong, atras. Na kapag may problema, aayuan ng Lord. Kapag may karamdaman, iiwan ng Lord. Kapag mayroong mga bagay na kaabalahan, hindi mo na pupuntahan ng Lord. Ibig sabihin, hindi po inyo totoong pag-ibig. Amen? This is how we respond to the love of God into us. 1 John chapter 4 verse 10, sabi dito, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinuko niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Nakita niyo po yung pag-ibig ng Diyos? Ang bunga niya, kaligtasan mo. Ikaw, kung tatanungin mo yung sarili ko, ano ba naging bunga ng pag-ibig ko sa kapwa ko? Ano ba naging bunga ng pag-ibig ko sa Diyos mismo na nagligtas sa akin? Nagkaroon po ba ng bunga ito? Kaya nga kung mapapansin po natin, ang sabi ng Lord, mag-akay tayo, mag-multiply tayo, humayo tayo, pero hindi natin magawa-gawa po yung mga bagay nito. Kung mapapansin po natin si Jesus, tayo po'y niligtas ni Jesus sa dakilang pag-ibig niya. Inalay niya yung kanyang buhay. Mahirap yun. Nagbabago pa po siya sa krus. Samantalang tayo mga tao, simple lamang po yung hinihinging pag-ibig sa atin ng Panginoon. Tayo po'y mag-akay, tayo'y humayo, tayo po ay mag-share ng salita ng Diyos para maraming maligtas, pero hindi pa po natin magawa. E paano po kaya sa paghahayo natin, kailangan mo magpapago sa krus para maligtas yung isang tao? Di mas mahirap pa po yun. Samantala si Jesus, nagpapako siya, inialay niya yung kanyang sarili, iniwanan niya yung kanyang pagka-Diyos sa langit para lamang po tayong maligtas dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Amen. At doon lamang po masusukatan natin kung tayo po ba'y talagay umiibig sa Panginoon. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, kung masaktan lang po kayo o hindi sa oras nito, gusto ko po na malaman mo, yung Sunday mo ay hindi pag-ibig sa Lord. Amen. Dahil ang totoong pag-ibig sa Lord ay naglalaan ng talagang totoong pag-ibig. Amen. Ay naglalaan po talaga ng panahon para sa Diyos na ito na tumubos ng iyong buhay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sumaksaktan ka o hindi, gusto ko po na imulat mo yung mata mo sa oras na ito. Si Jesus, hindi lamang simpleng bagay ang ginawa niya sa pag-ibig niya sa atin, kundi napakaganda at napakabigat na kanyang sinabi talaga. Amen. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, yung pong tinatawag na hopeless is a person whom he cannot love God. Gusto po na malaman po ninyo, walang pag-asa ang isang tao na hindi niya kayang ibigin ang Diyos sa kanyang buhay. Kapatid sa Panginoon, hindi lamang po yung kapag tumawag ka sa Panginoon, Lord, ay pag-ibig na. Kundi, ang pag-ibig po talaga ay sumusunod. He obeyed the instructions of God to them. Amen. At alam po natin na mayroon po tayong bawat isa po sa atin na mayroong instruction ng Panginoon. Amen. May pinagagawa po sa atin. Kaya nga kung minsan hindi po natin pinapansin yung pinagagawa na yun. Kaya hindi po natin masasabing ganap yung pag-ibig mo sa Panginoon kung hindi po natin gagawin yung bagay na yun. Christ death on the cross proved His love. So kitang-kita po natin yun. Walang taong hindi nakakita po nitong bagay na ito. Amen. Na sa pamamagitan ng cross na yun, ipinadama sa iyo ng Lord kung gaano kanya kamahal. Amen. Kapatid, kung titignan mo lang itong cross na ito itong cross na ito, makikita mo na ito yung larawan ng sakripisyo at paghihirap niya at pag-ibig niya. Amen. Na kung saan, hindi po siya nang hinayang sa sarili niya na ialay para lamang sa iyo na makasalanan. Amen. Di pa po ba sapat po sa atin yun para mag-realize po natin kung gaano maganda ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin? Ano po ba yung suklian po natin ito at tumugon po tayo sa pag-ibig ng Diyos na ito? Hindi niyo po ba napansin na tagal nang sinasabi sa iyo ng Panginoon po itong isang bagay na ito na ikaw lamang ang nakakaalam pero until now hindi mo pa ginagawa hanggang ngayon? Kapatid sa Panginoon, alalahanin mo itong bagay na ito.
Mayroong isang bagay na binubulong sa iyo ng Panginoon na gawin mo itong bagay na ito, pero ilang taon na ang nagdaan, pero until now, hindi mo pa ginagawa. Yan po ba yung matatawag natin pag-ibig? If you love God, you will obey Him. Amen. Pero makikita po natin, hindi natin piniplease yung gusto lamang po natin gawin. Kaya hindi po natin masasabi pag-ibig sa Diyos yun, kundi pag-ibig pa lang din sa sarili po yun. Sapagkat kung nasusunod ang sarili po natin, ang ibig sabihin po nun ay pag-ibig lamang po sa sarili. Naintindihan po natin? Kaya nga sabi po dito, Christ's death on the cross proves His love. Pinakita niya po ito. Bakit? Dinakipan niya ng gawa at sakripisyo yung kanyang pag-ibig para sa atin. Amen. Salvation is the result of coming in faith to our loving Lord. Mga kapatid sa Panginoon, yung ating kaligtasan, nagbunga pa yan ng pananampalatayang mo. Amen. Amen? Amen. At hindi mo ba nakita? Hindi naman po magkakaroon ng pananampalataya ang tao kay Jesucristo kung hindi niya nakita yung kanyang pagliligtas dito sa krus na ito. Amen. Faith if our love stay to God. Mga kapatid sa Panginoon, ulitin ko po sa inyo, yung iyong pananampalataya ay nagpapanatili ng pag-ibig mo para manatili ka sa Panginoon. Amen. Kaya nga wala po sino man nananampalataya na urong-sulong pagdating sa Lord, na umaayaw, humihiwalay sa Panginoon. Sapagkat if you have faith, you will keep our love stay to God. Amen. Mananatili ka talaga sa pag-ibig ng Diyos. At yun po yung bagay na nakikita po sa atin ng Panginoon. Tingnan po natin sa 1 John chapter 4 verse 19. Tayo yung umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Alam nyo, sa Kanya lamang po tayo natuto. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo kung bakit ka umibig? Alam mo kung bakit ka umibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero ngayon, yung pag-ibig mo sa iba mo itinatapon at wala ang Diyos. Di mo po ba nakita yun? Natuto ka umibig dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil siya yung unang umibig. Pero ang masakit po dito kay Jesus, nung bigyan ka niya ng pag-ibig, ikaw naman yung pag-ibig mo sa iba mo binigay. Hindi mo ibinigay sa Kanya. Hindi ka nagsukli sa Kanya ng pag-ibig, kundi iba yung inibig mo kapatid sa Panginoon. Kaya ang nangyari? Broken heart si Jesus. Ang sakit.